Hello everyone! Welcome back to my Pinoy Crew TV. So, ayan, ngayon, naguguluhan ang world ng mga DDS doon sa The Hague. At hindi lang sa The Hague, pati sa Pilipinas. Alam nyo, ang Marcos talaga ay panira. Kasi si VP Sara, inendorso niya si Amy Marcos, samantala ang tatay niya ay inendorso naman si Gringo Onasan at yung isa pa. So, ngayon, ang problema dahil nagkakahati-hati na naman ang mga supporters ng DDS. So, sa Pilipinas, ang si Banat Bay, ang grupo nila ay ayaw na ayaw kay Amy or ayaw na ayaw sa mga Marcos dahil ayaw na nilang mabudol ulit. Pero hindi natin alam kung ano ang nasa isip ni VP Sara dahil palagi silang magkasama. Sama-sama sila. Hindi natin alam kung ano ang mga pangyayari. Pero ang naguguluhan dito at ang nagiging parang tawag nito, collateral damage ay ang mga Duterte supporters na hindi nagkakaisa kasi nga hindi magkaintindihan, hindi magkakaunawan kasi yung iba ay talagang totally ayaw na nila sa manggagamit ng mga Marcoses at yung iba naman ay liberal. Kung sino suportahan ni VP Sara ay sumusuporta din sila. Kagaya nila ni Joy de Vibre Cruz at yung kanyang makasamahan ay ano sila, tawag nito, open-minded sila. So, doon naman, nag-aalala ako at ako ay naguguluhan dahil first day pa lang nang madala doon si FPRRD ay nakafollow talaga ako sa mga volunteers na ito at ngayon ay mga vloggers na sila. At kahit nga doon pa lang sa Dubai nung nakahinto ay may mga Pilipino na nagdala ng mga pagkain para sana kay FPRRD. So unfortunately, hindi yun sila nakapasok sa airport dahil hindi nga pwede dahil bawal. So ngayon, maugong mga after sa birthday ni VP Sara, may mga naglabasan na yung mga Duterte na supporters or volunteers doon sa The Hague ay hiwa-hiwalay na din. So ako ay nagtataka din dahil 4 days akong wala sa social media dahil nagkasakit ako. So nung tingnan ko, nung bumalik na ako sa basa-basa sa Sokmed at nakita ko wala na, hindi na siya nagla-live. Hindi na siya nagla-live. Siya yung first ko naunahan na nakita. Actually, hindi siya first dahil marami sila. So, yan yung mga kasamahan niya sa grupo nila. Ayan. Sila yung mga volunteers na gumagawa ng mga programa doon sa The Hague, support kay Tatay Digong. So ngayon, nagkakahati-hati na, siguro hindi ko na siya nakita doon. Ang nakita ko na nagpupunta sa Duterte Street ay si Michael King at saka yung may bagong babae. So wala nang nagla-live masyado kasi hindi na siya pumupunta doon. So nagtataka ako, ano ba talaga ang dahilan? Dahil ang close naman, sabi ng mga ibang vloggers ay meron daw silang alitan ni Attorney Harry Roque at saka ni Maharlika. So, nahuli ako nito. So, ano ba ang dahilan? Bakit nagkaroon sila ng hindi mabuting pagkakaintindihan? So, meron ako ipapanood sa inyo. Galing ito sa video ni KPL, Pambansang Loyalista. Na-i-vlog na pala niya ito. Ito ang simula kung bakit nagkaganon. So, tingnan natin. Ayan. So, ito, mga kababayan, wala nang putol to. Ayan. Yan pala yan. Yan pala yung Yan pala yan. okay. So, yun pala yung dahilan dahil si Atty. Harry Roque at saka si Marlica ay sumayo sila sa taas ng entablado na ang tunog ay yung song na ginamit ay yung bangag-bangag, niliiwi butod-butod na budot. At saka, kung may nakita kayo doon na
babae na medyo malaki ang katawan. Siya yung nagsisinyas na tama na enough na yun pala ang dahilan. Kasi hindi yung nag-G ni Marlica at saka ni Atty. Harry Roque, kaya para yung ex niya. So doon nagsimula, nagkabistuhan na sila. Kaya ayun, so ilalagay ko na lang yung video, kukunin ko na lang yung video ni Pambansang Loyalista at ilalagay ko para makita din ninyo. Kasi syempre, para malaman natin kung ano ba talaga ang dahilan. Kasi sinasabi nila na nabayaran daw. At saka meron pa akong nakitang isang video, i-slow mo natin, talagang nagkaabutan ng pera. So, ilalagay ko din yun sa slow mo para makita nyo na meron talaga. So, doon, hindi pala lahat ng mga, kunyari, BBS supporters na nagsusuot ng green na t-shirt or nagsasabi ng bring back home FPRRD na talagang supporters. Ang iba sa kanila ay nagdadamit lang, nagkukunyari para sabihin, para malaman nila kung ano yung mga plano, kung ano yung manandod. Kasi naman, pag nagpakita na ikaw talaga ay kontra kay FPRRD, syempre ay aawayan ka nila. So, sa akin, napansin ko dito kay pangalanan na natin kasi pinangalanan na nila kay Alvin nung una ay okay pa siya, tapos yung na-close na yung mga Duterte, sila mga anak, sila Kamilit, sila Kitty, ayan, parang nag-change yung ugali niya. Pero sabi naman ng iba hindi. At ito pa, hindi sila nagkakaisa kasi may mga grupo na gumagawa ng mga activities kagaya nung nag-march sila around sa The Hague na wala sila Alvin yung grupo niya. At sila Alvin naman gumagawa ng programa na wala din naman yung grupo na yun. So, hindi sila nagkakaintindi mo. At saka may mga nagagalit din sa kanya dahil sa ano daw. Para sa akin, yung nakita ko, parang wala naman. Minsan parang joke-joke lang yung pag-strict ba na ganito, uy, umayos ko dyan, yung ganun ba. Para, parang dito, ano sila ba, organized kasi nga, organizer para pipi yung ganun. Pero iba na pala kasi meron talaga nakita. So yun lang po, pakinggan yun yung video at ilalagay natin ito Pahiram Pambansang Loyalista. Thank you. Spent all my life holding all of it closely. I played